we try to see, no? Isipin natin, no? Sino kaya ang pinakamasayang tao, no? Who do you think are the happiest people in the world? Sino kaya? Aside from little children, I think the happiest people, hindi naman yung walang problema eh. Hindi naman yun eh. Ang palagay ko, pinakamasayang tao, isang tao na konektado sa Panginoon Diyos sa pamagitan ng panalangin. Those who pray, always in prayer. When we say prayer, hindi yung sa dami ng salita, no? O sa dami ng rosaryo, sa dami ng misa, yung talagang nakababad para makinig kung ano yung mensahe ng Panginoon Diyos. Kahit na gaano karaming problema, dahil kasama ang Diyos sa panalangin, in communion with Jesus, then these are people who are happiest. Kaya lampasan lahat ng pagsusubok dahil kasama ang Panginoon. Hindi para alisin yung problema, kundi para samahan tayo sa pagbubuhat ng mga krus na nangyayari sa ating buhay. These, I believe, are the happiest people, like the saints. Ang daming pinagdaanan na paghihirap, ang daming dinaanan na pagsusubok, pero hindi naman natinag dahil sa lakas ng Panginoon na nakukuha sa panalangin, sa laging always in communication with our Lord Jesus Christ. No? Laging one with God in prayer. So we apply that to ourselves. We say, lapitan natin lagi ang Panginoon, tulungan natin. Lagi natin binabanggit, no? Tell me your prayer life, and I will tell you how your life is. Again, kung okay ang buhay panalangin, okay ang buhay. Pag walang buhay na panalangin, wala rin, no? It is like a very good measuring stick, a barometer of how our life is, the life of prayer. It will help us in carrying the many, many crosses. Kahapon, we celebrated the Feast of the Triumph of the Cross. Kaya nga, meron pa rin tayo dito yung tagumpay ng krus. And the day after, supposedly today, we celebrate Our Lady of Sorrows. Pero dahil linggo, we forgo that, no? But we can, because it is the sorrows of our lives, because of the crosses in our lives, pwede natin idugtong kahit na pinag-uusapan natin ang kahalagahan ng krus sa ating buhay. Very, very important. Even the crosses of our Blessed Virgin Mary and our different crosses in our lives. No? Let us not allow us to always be in the sorrowful mystery. No? Lagi na nilang puros krus, puros pahirap. The past few days, we've been talking about how love rules. Pag-ibig ng Diyos ang umiiral. Hindi sorrow rules. The pains of our lives rule. Unforgiveness, hatred, anger ang namumutawi sa buhay natin. Bakit ganyan, no? No. Let us allow these crosses, the pains, the difficulties, we can transform this with the love of Christ. And let that be the ruling power in our lives, the love of God. Pwede naman eh. Pwede naman eh. Paano gawin natin yan? Again, no, the past few days, bakit natin pinagkakait yung I love you? Bakit ayaw natin sabihin sa mga tao, no? Naku, baka sabihin sa akin, no, may crush ako dyan. Naku, maraming baka sabihin sa akin na binubola lang ako nito. Why do we delay being an instrument of love by affirming the other? Why do we delay? Why do we keep delaying? No? Every time we delay for people who deserve our love, it is being unjust. It is even being sinful. Pag pinapagkait natin to, wag natin to ipagkait. Let us be generous as God wants us. We share that love. Ibahagi natin. Ito yung mabuting balita. God's love. And what better way to say this is by I love you. Pero dahil nangingibabaw nga yung galit, nangingibabaw yung sakit, yung daladala kong bagahe, kaya damay-damay na lang tayo. I am sad. Might as well be sad. Might as well not share the good news and allow suffering to rule our lives.
the sorrows of our lives reigning in our lives, nangingibabaw. Hindi. Allow us to be able to transform this, to be able to overcome the crosses, the difficulties of our lives. That is why we are reminded beautifully of the gospel readings. Deny yourself, take up your cross, and follow. We follow Jesus. It is not an easy teaching, but let us allow love to rule, mangingibabaw sa ating buhay. Sa gitna ng mga pagsusubok, no, sa dati pinapasan, no, pain is a great teacher. Suffering is a great teacher. Kaya nga sinabi sa Ebanghelyo, no, nung kinukwento ni Jesus, na He will have to suffer, He will have to die, and He will be raised again, no? Lumapit si Pedro kay Jesus, sabi niya, naku, sana hindi mangyari. No? Kaya mismo rin sa oras na yun, tinawag ni Jesus si Pedro at sinabing, Satanas, lumayo ka sa akin. Sa mga tao, inaalis yung mga krus sa ating buhay. Hindi pwede. Kailangan natin ng krus eh. May isang kwento nga, no? Meron siyang cross, no? Life-size cross, no? Na buhat-buhat. Sabi niya, bigat-bigat naman ito. No? Sabi, kailangan mo yan para makatawid ka. No? Sabi niya, naku, ang hirap-hirap naman ito. So ginawa niya, pinutol niya yung cross. No? Pinutol niya, ng pinutol, hanggang lumit na yung cross niya. No? Finally, dumating siya sa isang bangin. No? Kailangan niya yung cross para makatawid. Pero hindi siya makatawid kasi ang liit-liit na ng cross na. Pinutol niya ng pinutol para gumaang yung dalahi niya. Pero alam naman natin, dahil doon, hindi siya nakatawid. Dahil sa mga shortcut, dahil sa mga pampagaan ng buhay, kailangan natin ng cross para tayo makatawid. There is no other way. There is no shortcut. Not that when we carry the cross, do we have our miserable lives? No. But because of the cross, because of Christ on the cross, He will help us to cross over. We need to deny ourselves. We need pain and sufferings to help us. But the sufferings with a meaning. I will sacrifice because of a higher cause. Not because of a God who is sadistic. No? Napakasadista naman ito. No? Para tayo maghirap at magdusa. Hindi, para tayo'y mas lumalim. Lastly, magugulat tayo, no? May mga puno, kung gaano kalaki yung puno, ganyong kalaki yung ugat. Kaya, dahil sa dami ng ugat, meron tayong panlaban sa mga sugat para tayo makabangon muli sa lahat, no? Imagine, ganyan pala kalalim yung mga ugat na yan. Mas mataas, mas malalim yung ugat. May mga puno pa nga, doble yung ugat kaysa sa laki ng puno. Imagine gaano kalaki yan, no? So, yung mga ugat, pampatibay. Yung mga pagsubok, pampatibay. Hindi yan parusa, kundi pampatibay. Para patuloy tayong lumaban, patuloy tayong umasa sa krus. Ang tagumpay ng krus. The sorrows of our lives to help us to overcome this and trust in Him, not on ourselves, but in Him. We need the cross of Christ to help us cross over. Because love rules. We thank God for this reminder today.